as what I've promised before na magbablog ako regarding sa business. So, how did I start my small business? Hi guys! Welcome back to my channel. Okay, for today's vlog, i-share ko sa inyo kung paano ako nag-start ng small business ko. So, first and foremost, ikukwento ko muna sa inyo kung paano ako nag-come up sa desisyon na mag-business na lang instead na mag-trabaho. Okay, so ever since I graduated from college, nag-work na talaga ako. So, a month after my graduation, naka-start agad ako ng work sa office ng pinsan ko as an accounts executive. So, I worked there for 2 years and then nag-work ako sa canning industry as quality control clerk. So, nag 2 years din ako doon. Then, after that, naka-work ako sa isang cold storage company as a warehouse clerk. And then, so, after noon, nag-work na ako sa food industry. So, I started way back 2009 sa isang restaurant. I worked there as an admin officer. Then, later on, naging administrative head ako for 3 branches. Okay, so, first food industry na work ko was at Big Biz Cafe and Restaurant sa Davao. Naging admin head ako doon. I handled 3 branches. So, nag-resign ako way back 2011. Then, pagka January 2012 na naman, na-hire ako sa isang restaurant and coffee shop company pa rin. So, dun sa last job ko, I'm handling 5 restaurant and coffee shop. So, admin head pa rin ako doon. So, based on my experience, more on sa food industry talaga. Okay, so eto na yon. Last February, nag-decide kami ng husband ko na mag-resign na lang ako sa job ko to have more time sa baby ko, sa mga kids ko, sa family ko. Kasi more on, na talaga, kinakain na ng work ko yung oras ko. So, mag-work ako ng usually nag-work ako ng 10 to 12 hours a day. So, nag-decide kami na mag-resign na lang ako since si hubby din magiging busy sa itatayo nila na processing plant ng Nata de Coco. Ayan, almost 10 years ako sa food industry. So, nung nag-usap kami ng hubby ko, na-decide namin na mag-resign na lang ako sa work and mag-isip ng business. So, nag-usap kami noon last February of this year. So, I tendered my resignation agad. Then, luckily, nagkita kami ng friend ko. Gi-invite niya ako kung gusto ko ba daw maging vendor ng Food Panda. So, I don't know if you're familiar with Food Panda. Isa siyang platform na nag-deliver ng mga foods. So, para siyang Grab, then Food Panda. Okay, so, nag-apply kami. Luckily, na-approve yung application namin sa Food Panda. Pero home-based lang kami, home-based business. So, wala talaga kaming pwesto or store kung saan pwede makadine-in ang customers. So, paano ako nag-come up ng ganito na business? So, of course, i-consider mo yung yung background mo, yung yung specialty mo or kaya mong gawin. Although hindi naman talaga ako marunong magluto, pero lahat na pag-aaralan naman, and then for many years of experience sa food industry, food restaurant and coffee shop. So, nakatulong itong mga experiences ko sa pagtayo ng business ko. So, next is you should consider your capital or resources. So, of course, pipili ka ng business na
kaya mo talaga siyang kapitalan. Okay, so yun, consider mo yung capital or yung resources mo. Next is yung venue mo or location. So as for me, since sa bahay lang ako, home base, ang ginawa ko lang is nagpa-extension lang ng ng parang dirty kitchen sa likod para at least yun yung maging workstation namin. Yung napili ko kasi na business is parang fast food siya and may milk tea shop. So yung ano namin na location is kasya ang ilang mga stoves, then yung milk tea shop namin, yung sa milk tea naman konting space lang ang kailangan niya kasi more on ang mga equipments lang man niya is yung lalagyan ng baso, then yung sealer, mga blenders, ganun. So next consideration is yung passion mo talaga for work. Make sure na gustong gusto mong gawin yung pinili mo na business. Like ako, gusto kong mag-experiment always. Okay, so next guys, pipili kayo ng name ng business niyo or business name ninyo. So dapat yung maganda ang recall ng business name niyo, yung madaling maalala ng mga customers. And then okay, so dapat sa name pa lang ng business niyo, malalaman na agad ng customers kung ano yung ino-offer nyo ng mga products. Okay, so yung sa akin, since dalawang vendor ang ginawa ko, i-separate ko yung milk tea shop at saka yung parang fast food ko. Yung sa isa kong business, yung sa isa kong vendor yes, pinangalan ko siya after my baby girl. So naging Yanni's Kitchen siya. Then yung milk tea store ko is Sweet Tea ang pinangalan ko. Kasi di ba mostly ngayon sa mga milk tea shops parang may tea sa last. So yun ang trend ngayon. So ginawa ko na lang is Sweet Tea. So yan siya. So nag-offer ako ng drinks, shakes, mga blended with coffee, mga fresh fruit na shakes, milk tea shakes, mga fruit teas, so on and so forth. Then sa food, sa ano ko naman, then sa Yanni's Kitchen ko naman, nag-offer ako ng mga pasta, burger, sandwiches, yung mga meals, yung mga like mga tapsilog, mga tocino, chorizo, mga ganun, mga fried chicken, butter chicken. So yun, may mga short orders din ng mga pansit-pansit. So yun ang mostly na nasa menu ko. So may mga desserts din like yung the usual mga mango float, macaroni salad. Okay. So with the help of my mother, kami lang ang staff ng business ko. So konti lang kami din. Ang mga kids ko naman, tumutulong din sila lalo na pag mga rush hours or medyo busy talaga ang operation. Then yung isang sister-in-law ko, so kami lang, parang family business lang, tulong-tulong kami lahat sa bahay. Okay, so may name na ang business nyo. Then next is gagawa kayo ng logo. So dapat maganda talaga yung logo kasi ang logo nagre-represent sa business mo. So yun, dapat attractive siya, yung mga colors, ganun. So dyan napapasok yung creativity mo. And since marunong naman ako konti na maggamit ng Adobe Photoshop, so ako na rin ang gumagawa ng logo. Then pinapadala ko na lang sa printing para makapag-print ako ng stickers or mga marketing collaterals na gagamitin. So next na preparation ko is yung mga gamit na gagamitin ko for my business. So what I did was naglist ako ng lahat ng mga kakailanganin ko from
gas from stoves, from chillers, freezers, refrigerators, blenders, lahat na gagamitin ko, kahit mga mga ladle na gagamitin ko, mga turner, mga frying pan na non-stick. So nililista ko lahat para by the time na mag-shopping na ako for mga gamit, may listahan na ako and wala na akong makaligtaan. So mostly na mga gamit ko is binili ko lang sa dito local na department store. Ang iba like yung mga equipments, ang iba binili ko sa online, like mga sealer ng mga milk tea. So sa online ko binili yung parang pancake molder, so ang iba sa online, ang iba sa Davao ko pa nabili. So lucky enough ako kasi before nag-lockdown nakapamili na ako sa Davao, pati yung mga stocks na gagamitin ko. So timing masyado yung pag-open ko ng business na to, na timing siya sa lockdown kasi yung mga tao dito hindi na talaga lumalabas ng bahay. Usually nagpa-deliver na lang, so allowed naman ang delivery. So parang blessing in disguise siya. If lumalabas naman, may scheduling. So allowed naman dito ang mga riders, food panda riders, na mag-ikot, mag-deliver ng pagkain. So yun, kahit lockdown, continue pa rin ang business. Kahit pa konti-konti, at least merong income araw-araw.